Habang si Brother Eli po mga kapatid ay papunta pa dito, alam nyo naman, malayo yung ating kabilang studio. Ibig nating makapagpahayag ng ilang mga mensahe ang ating mga kasamang MIC. At yung mga MIC magsasalita dito, ito yung mga lehitimong MIC sa ating kapatiran. Bauna ka na, Brad Danny. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Absent ako doon, dito ako. Binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa 4 na sulok ng bansa. At siguro napapansin nyo, medyo masaya kami rito sapagkat ito po ang ating pinaka-celebration party, kapatid na Josel. Tanda ng ating pagtatagumpay sa ating pakikibaka ng pananampalataya. Alam, yan po ay sa kadahilanan na sa awa tulong ng Diyos ay napatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kanyang mga ngaral kay Brother Eli na totoo ang kanyang salita, ang kanyang bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Nakasulat sa Joel 2:27. Nang bigay ng Panginoong Hesus ang kanyang patutuo sa aklat ng Lucas 21:13 hanggang 15, ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong puso at ang inyong isip. Na wag na munang isipin kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kalit. Yan nakikita po natin sa ating monitor na masaya kami dito dahil sa ayan. Magandang gabi mga kapatid! Are we on the air? Salamat sa inyo mga kapatid! Salamat po! Kaya pala kanina pagpasok ko sa gate, may mga sasakyan doon. Akala ko kung ano yon. Dire-diretso na ako sa studio mga kapatid. Hindi ko po alam ito. Ano ba to? Paliwanag nyo sa akin ano to. Ano raw po ito mga kapatid, sabi ni Brother Eli? Victory Party! Isang pagsasaya ng pagtatagumpay! Saan? Sa dami po ng ating mga kaaway, mga kapatid, ayan, sa ginagawang pakikipaglaban ni Brother Eli ng ating pananampalatayang tinanggap,
Brother Eli, naririto po mga kapatid. At ayan, they do appreciate ang laban natin ginagawa. Nakikita nila kung paano nagtatagumpay ang gawain. Sa inyo po, pangunguna. Teka kayo ha. Teka kayo, meron lang akong comment. May comment ako. Bakit nakalagay dyan ingkong? Kasi yung ingkong tawag nung mga apo ko sa akin. Yung ingkong Kapampangan yun. Lolo ang ibig sabihin nun sa Tagalog. May nasalubong akong kapatid doon sa San Fernando. Ba? Sabi pa naman sa akin, yung nasalubong ko mahigit 70 years old. Sabi sa akin, Ingkong, ba't nandito ka? Bakit nagka-ingkong-ingkong ako? Ang ingkong lolo. Ayun, ganun po kahulugan ng ingkong. Pero salamat sa inyo mga kapatid. Ano? Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos sa kanyang tulong. Alam nyo, lahat ng klaseng paninira ay ginagawa ng Iglesia ni Manalo para ibagsak ako. Mga kapatid, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sa korte, ang pinakamalahuli ngayon, yung comics. Nabasa nyo na ba yung comics? Loko-loko may gawa nun. Si Raulo. Ngayon, ang may gawa nun, MIC raw. MIC. Sabi sa akin ni kapatid na Josel, naririto raw lahat ngayon ng MIC. Kaya mga kapatid, at pati yung nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, ipakikita namin lahat sa inyo ang MIC namin ngayon. At yung hindi nyo makikita rito ngayon, at magsasabing sila MIC, mga sira ang kukote nun, mga impostor yun. Yan. Eto, ang sabi ni Bularan na sinungaling, ang sabi ni Paul naman hindi Rampuri, at ni Michael na dalahira, at saka ni Ramil na sinungaling. Yan. Yung mga ministro ni Manalo na lahat ay sinungaling. Ang sabi, MIC raw natin na nagsusupply sa kanila nung pornographic information nila. Yan. Naririto po lahat ngayon ng MIC. Ang hindi nyo makikita rito, hindi MIC. Naririto po ang katulong ng pangangasiwa sa buong mundo. Naririto silang lahat. Kaya, yung wala rito, of course, meron tayo mga MIC na naalis. No? It's either sinuspinde o inalisan ng tungkulin kahit hindi suspendido dahil sa iba't ibang kadahilanan. Merong nag-asawa ng walang pahintulot. No? Pinatunayan niya na gusto niyang iwan ang kanyang tungkulin
Mag-asawa siya, hindi ko pa siya pinapayagan, nag-asawa na siya. Natural. Para bang pinatunayan niya sa akin, mas mahal niya yung mapapangasawa niya kaysa sa tungkulin niya. Hindi ba ganun yun? Pinatigil ko. Huwag naman magdaramdam at alam kong mabait naman tao yon. Si kapatid na Lito Quezon. I hope naririto siya ngayon. Nandiyan ka ba, kapatid na Lito? Dating MIC yan ng Pampanga. Meron pang isang MIC, naging dating MIC ng Bulacan, si kapatid na Robin Salonga. Dahil merong mga naging reklamo ang mga kapatid sa kanyang pamamahala, pinatigil ko siya. Pero naririyan siya. Pero hindi na siya ngayon MIC, mga kapatid. Si kapatid na... Sino pa? Rudy Alamares. Sabi niya, mag-aasawa na raw siya. Ayaw ko pa siyang payagan. Pinilit niya yung kanya. Pinatutunayan niya sa akin na mahal niya talaga yung babae. And that's right. Tama naman yun. Mag-aasawa siya, dapat mahal niya. O di, nag-asawa siya. Pero hindi ko na siya ginawang MIC. Dahil sinunod niya ang gusto niya. Meron ako kasing sinusunod na pamantayan, mga kapatid, ng pagtitiwala sa tungkulin ng isang tao. Si kapatid na Rico Fernandez, dati ring MIC yun. Nangangasiwa yun ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa papeles. Pero nag-asawa na siya at nakadalawa na ng anak. Sabi ko, mahihirapan ito pagka magpapatuloy ito. Dahil may dalawa na siyang anak, may pananagutan na siya sa buhay. Kaya pinahinto ko siya. At siya naman ang kusa niyang huminto na nung bandang huli. Yan. Kaya wala na po tayong MIC na dapat makilala. Hindi na kasi MIC yung mga huminto na. Ang MIC ngayon ay naririto. Mas magaganda ang bihis nila kaysa sa akin. Yan. Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? Ilan ba kayo dyan? 14? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Eto, kumpleto pala ang MIC sa buong mundo. Kaya ko po sinabi sa buong mundo, si kapatid namin lang MIC ng foreign mission. Siya po ang responsible ng pagdadala ng broadcast sa internet, sa iba't ibang bansa sa mundo, at pagpapadala ng mga tapes sa misyon sa buong mundo. Kaya kumpleto po, narito lahat ang MIC. Pagsasalitain nating isa-isa kung sino sa kanila ang tik-tik ng iglesia ni Manalo dito sa ating pagsasama-sama. Ayan. Pakinggan nyo sila. Mga kapatid, pakinggan nyo yung mga lehitimong MIC natin. Wala tayong ibang MIC kundi ito. Mapapakinggan nyo. Tingnan nyo kung ang sasabihin nila, aaminin nila sa harap nyo na sila ay nagbibigay ng impormasyon kay Bularan. Kung hindi makikita sa kanila at wala sa kanila yung nagbibigay na impormasyon, yung nagsasabing siya raw ay MIC, na ang sabi ng iglesia ni Manalo, yun daw MIC natin na nagpalimbag ng comics, mga sira ang ulo ng maniniwala at pati siya sira rin ang ulo.